Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa kabila ng hindi magandang panahon tayo ay narito parating upang mga kaaralan ng kanyang salita. Diyan nga sa unang slides, nilagay ko lang yung Hebrew 10:25 na madalas din naman natin nababasa na dyan, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon katulad ng pinuugali ng iba. Let us not give up meeting together. Some are in the habit of doing this. Instead, let us cheer each other up with the words of hope. Ito po ba ay utos ng Panginoon? Ito po ay utos kasama sa banal na kasulatan na kung saan sinasabi po sa bago po tayo pumasok po sa pinakapaksa, basahin po natin yung talata dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. So kung saan sinasabi po dito at ipinapahayag na yung kasulatan o yung banal na kasulatan na kung saan ito yung katotohanan ay dapat hindi lang natin basta-basta narinig. Dapat ito ay ibinabahagi natin o ipinapaabot doon sa mga taong walang Diyos na kinikilala pa, doon sa mga taong hindi pa naabot ang salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matabi sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Utos mo pa yung Hebrew 10:25, utos ko, na huwag natin pababayaan yung ating pagkakatipon. Isang araw sa loob ng isang linggo, actually 2 hours lang yung ina-allocate natin, pagdadamot pa po ba natin sa Diyos? Dapat po, hindi. Ilagay ko po yung slides na yan upang ipakita bago ko dumako sa paksa ko sa umagang ito o sa paksa natin na tatalakayin na isa din sa pinakamahalagang utos ng ating Panginoon na dapat ginagampanan natin bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya. Hindi po dapat natin iniisip na yung ganitong mga gawain ay tungkulin lamang ng isang preacher, ng isang mangaral o ng mga tao willing ay offer yung kanilang sarili sa paghatid o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pasok po tayo dun sa ating paksa sa umaga. Ayan, marahil po yung logo na yan ay common na, lalo higit po sa mga tao o mga kapatira natin na gumagamit ng mga cellphones or any gadgets. Yan po yung isang application na tinatawag na Share It. Paano po ba natin ito ginagamit? Itong application po na ito ay ginagamit nowadays para makapag-share ng any applications, ng mga files doon sa mga tao, sabihin natin sa kaibigan natin, na merong nais na ipapasa or ipasend doon sa kanilang device. Meron man po dating Bluetooth na nauuso, pero ito po yung pinaka-ginagamit ngayon upang ma-share ng convenient yung files or anumang applications na gusto ng ibang tao. So bakit mo nga po ba ginamit yung logo na yan? Ngayong umaga po, papasok tayo dun sa yung magiging isang application na ito. Which is tayo magiging instrumento para yung salita ng Diyos ay ma-share natin hindi lamang dun sa mga taong nandito sa loob ng pananambahan, dun sa mga taong tuluyan na makakaalam ng salita ng Diyos. Gagamitin po natin ito itong ating mga nalalaman bilang isang Kristiyano para yung ibang mga tao hindi pa naaabot ng salita ay maabot din naman. Tulad po nung sinabi ko kanina, ito po ay hindi gampanin ng isang mga ngaral lamang. Gampanin po natin ito lahat bilang magkakapatid na kaya tayo nagkakaroon ng pagkakatipon upang tayo ay mainog doon sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Ngunit hindi po yun hanggang doon lang. Kapag narinig natin, lalabas tayo, sa atin lang yung salita ng Diyos, dapat po na ibabahagi natin yun. Lalo higit sa mga pagkakataon na tinatawag tayo ng gawain sa ganong bagay. Sapagkat kahit noon pa naman po, kung babalikan natin yung history ng Bible, yung ginamit ng Panginoon ng ating mga apostol doon sa pagpapalaganap ng kanyang salita, nung nasaan yung tao siya, sinamahan sila ng Panginoong Hesus na yung salita ng Diyos ay madala sa kung saan mga lugar, sa liblib na lugar. At kung papansinin natin yung buong kwento dito sa Bible, kung gaano ka delikado yung naging buhay
ng mga ginamit ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Kaya dito sa aklat ng Acts, meron dito na sinabi ng Apostol Pablo na kapag nagkakatipon sila, nangapipilit yung mga pinto. Bakit po? Sapagkat nung panahon po nila, yung pag-share ng salita ng Diyos ay napakadelikado, banta po sa buhay nila. Kaya nangapipilit yung pinto para hindi sila makita ng mga tumutugi sa kanila na ipinaglalaban nila, ibinabahagi nila yung kautusan at aral ni Kristo. Kapag nahuli sila na nagbabahagi, yung iba doon sa New Testament, sa Revelation, mayroong pinapana, sinisibat, sinusunog. Ganon yung nagiging kahihinatnan ng mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung ikukumpara po natin sa panahon natin ngayon, kapag ginawa natin yung ganitong bagay, may free will po tayo, may freedom tayo na hindi iniisip na, ay baka pagkatapos kong mag-share ng salita ng Diyos, matagpuan na lang akong bangkay din sa labas. Wala po tayong banta sa panahon natin ngayon ng ganong bagay. Kaya malaya po tayong ibigay o ibahagi yung salita ng Diyos doon sa mga taong nangailangan. Yung sinasabi nga po, kung sa material na bagay, may nakita tayong tao na nangangailangan, o usually yung mga tao dyan sa lansangan, na minsan nakikita natin, binibigyan ng pagkain, binibigyan ng pera, binibigyan ng kung anong material na bagay na kailangan nila. Why not? Yung salita ng Diyos libre po, dapat na ibabahagi po natin ito. Hindi lamang po dito sa loob ng pananampahan. Sabi po doon sa aklat ng Matthew chapter 4 verse 4 na hindi lamang naman sa ganung mga bagay o sa mga material na bagay, sa tinapay, sa pagkain, nabubuhay yung katawan natin. Oo, sa panlupang katawan. Pero paano yung nasa panloob? Ano po yung dapat ipakain? Yung salita po ng Diyos. Ito po yung sinasabi sa Matthew 4 verse 4, yung namumutawid sa bibig ng Diyos, which is the Word of God. At ganoon din, inuutos dito sa aklat ng Matthew, dahil dito magsiyaw niya kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun po yung nais ng ating Panginoon. O gumagamit siya kayo ng mga tao na upang yung kanyang salita ay maipalaganap. Meron nga po, siguro hindi lang naman sa province, kahit dito, yung evangelism. Papansinin natin, ginagawa ang ibang pangkatang relihiyon, meron silang mga grupo na ipinapatala kung saan mga libdib na lugar upang yung salita ng Diyos ay maipalaganap. Meron din po mga pagkakataon na yung mga missionaries, yung mga bundok, kabundukan, yung mga libdib na lugar para lang maibahagi yung salita ng Diyos ay binibigay nila yung kanilang sarili. Dapat po tayo, bilang isang Kristiyano, ay ganun din na nagagampanan natin yung bagay na yun. Sa totoo lang po, kaya din naman po natin yung dito sa mga kabataan. Katulad po nung nakaraang linggo, nag-umpisa po tayo ng gawain, yun po ay makakatulong dun sa pagpapalago ng kaalaman, lalo higit ng mga kabataan parang lumalaki sa iglesia na habang bata pa sila, naaabot at nahihinog na sila dun sa salita ng Diyos. Yun po yung objectives kung bakit inuutos ng Panginoon na ibahagi yung salita ng Diyos. Yun po yung importance mo. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and I am with you always to the close of the age. Mapapansin po natin dito, mula po dun sa Old Testament, sa history ng Bible, hanggang sa panahon natin ngayon, nasasakop po tayo sa last days na gampanan natin yung ganong gawain. Na tayo ay maging instrumento din naman para yung ibang mga tao na hindi pa naaabot ng salita ng Diyos ay magkaroon ng kaalaman. Dahil doon nga po sa 1 Timothy na sinusulat din doon, 2:4, hindi ako nagkakamali. Basahin ko lang po. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, ito po yung sinasabi dito na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan.